Okay, good guys, no? So, H52 error na naman guys ang ating gagawin, no? So, dito tayo ngayon sa Piece 1C, San Lorenzo. Ayan. So, ito na yung board ng H52 guys. So, ito yung gagawin natin, no? So, pasensyahan nyo na lang kami guys, no? Kung di namin kayo kagad kayo napuntahan. Sa dami kasi ng schedule namin ngayon. Yung iba nagtatampo na, no? Yung hindi kami nakarating ng on time, binablock na tayo, no? So, pasensyahan nyo kami guys kasi nga sa dami nagtatawag talaga sa amin ngayon. Sa daming nagpapagawa, so konti or kulang yung aming service team para mapuntahan ang lahat, no? So by schedule lang po tayo guys, no? Unahan na lang ng schedule, no? Kami kasi halos for the week fully book na, so hindi kakayanin na. So dapat talaga advance schedule po kung gusto nyo mag-avail ng aming services, lalo na sa mga repair and deep cleaning. So at least mga 3 days before guys makapagpa-schedule na kayo, kasi nga kadalasan isang linggo punuan na kami, no? So from Monday halos minsan hanggang Saturday puno na, no? So wala kaming on the spot schedule guys, no? Kadalasan by schedule talaga kami, no? So yun, no? So humingi ulit kami ng pasensya doon sa mga customer namin na hindi namin napuntahan, na hindi na kinaya ng schedule natin. Yung iba nagtampo na, binlock na tayo, no? So pasensya nyo na lang kami guys, talagang sisikap naman namin mapuntahan guys. Ay board ng Panasonic, no? So ito po ay ang error nito ay H52 error, no? So ngayon marami kasing speculation, no, na ito daw lagi ang sira, no? Pag nakita ng customer dahil nangingitim, yan daw yung sira, no? Ini-insist nila na yan daw yung sira, no? So hindi po yan ang sira ng regulator, no? Sa H52 error, hindi po regulator ang sira, no? Tandaan nyo po, ito po ay regulator. So kung wala siyang power, maring yan ang sira, no? Pero pagka H52, hindi po yan ang dahilan, no? Yung regulator na yan. So nandito tayo sa likod ngayon guys, no? So ito, so nire-repair natin to, no? So ayan guys, ito po ang likod nito, no? So iso-zoom natin para makita. Ayan. Ayan. So ayan guys, ito po ay resistor, no? So mga resistor po yung nandito sa likod, no? Kadalasan guys nangingitim yan dito. So kapag nangingitim dito yan guys, nagkakaroon to ng shortage, no? Yung parts na to dito sa area na to. So ngayon ito yung mga sinasabi ko na kailangan nyo ma-check, no? Ito guys, itong apat na resistor 204, so ibig sabihin 200 k ohms yan ang reading. So yan yung dapat nyo ma-check. I-check nyo yan kasi yun ang nagkukos ng H52 error, yung 204 na yan, no? Yan. Tapos mayroon pa siyang resistor dito na maliit, ayan dito. Dalawa. Ito 4.7 k yung nandito. Dapat makuha nyo ng reading 4.7 k. Tapos ito naman ay 2 k, itong maliit, 2 kilo ohms, no? So yan, no? So ni-reveal na natin kung paano to gagawin yung H52 error. Sa mga gusto talagang matuto, no? Kasi marami nag-comment sa atin, hindi pa rin daw nila nakuha ito, no? So, yun. So, ngayon, iti-test nyo sa tulad nito guys. Iti-test natin to yung mga resistors na yan. Para lang may idea kayo kung paano siya gagawin, no? So, ilagay natin sa resistance yung tester natin. So, yan. Lagay natin siya, no? I-position natin para makita nyo guys, no? Yan, yan, no? So, yun, no? Yung tester natin kasi ano to, no? Clammeter, dahil nag-aircon din tayo. Kaya yun ang ginagamit namin para $100 na lang. So, tulad nito guys, ito, i-check nyo siya, no? Itong paan nito guys, ay connected yan dito sa isang resistor, no? So, dapat, mayroon siyang, hindi siya putol. Yan, no? So, dyan, buzzer yung pag-test nyo dyan. Buzzer, no? Buzzer muna natin. Yan, so itong paan nito, connected dito sa isang resistor. Ayan, o. Ayan. Yan. Dapat connected siya dyan. Ayan. So, connected dapat. So, ibig buo yung connection niya. Tapos, itong dalawa na to guys, dalawa na to, ay connected din dito, no? May resistor dito na parang fuse siya, no? Ginawa siyang fuse. Pero resistor siya. Ayan. Connected siya dito. Ayan, o. Yung dalawang paa na yan. So, ibig sabihin guys, buo yung connection. So, pag buo yung connection guys, proceed kayo sa pag-check ng resistor, no? Tulad nito, i-check natin. 204 ito guys, no?
204. So tingnan natin kung may 204 siya. So 85 kilo ohm. So ibig sabihin bumaba na siya, no? So kailangan alisin nyo yan para sukatin nyo sa actual, no? Ayan, no? Dapat 200k yan. So lipat kayo dito. Ayan. So dapat 200k din dapat yan. So lipat kayo dito. Ayan. So 87k. So lipat kayo dito. Ayan. So ayan guys, no, balik tayo, may dumaan kasi, no. So ayan. So ulit, no, testingin natin tulad nito guys. Ulitin natin. Ayan, 85. So bunutin nyo siya. Tingnan nyo kung good pa yung resistance. Ito. Ayan, 85, no. So ibig sabihin mababa na siya, no. Ngayon, ito yung i-check nyo, yung dalawang maliliit na to. Ito, sukatin ko to. Dapat ang makuha natin dito guys is 4.7k. Kasi ano to 472. Yung SMD resistor na yan, 472. So, sukatin natin. Ayan, oh. So, kung mapansin nyo guys, ang taas na. Ayan, oh. Nasa 135 kilo ohms na siya, no? So, dapat 4.7 lang to. So, ang taas na nito guys. No? Mas mataas na siya, no? So dito, ilipat natin dito, dapat ito ay 2k. So nasa 100k na. So ibig sabihin sobrang taas na, no? Mahirapan na daan ng kuryente dito. So ibig sabihin sa itong H52 Aero na to guys, ang naging sira itong dalawa. No, so ito mababa na. Although pwede pa to kasi medyo ano pa, pero mas maganda kung mapalitan niyo siya. Pero ito talaga naging sira niya, yung dalawa na to. Yan. So yung dalawa na to, dalawang resistor na yan, yan, oh. 4.72 dapat yan. Yan, oh. Tapos ito naman 2k. So ayan, ang haba na ng reading. So ipakita ko lang sa inyo guys, mayroon akong board dito na good yung reading ng isang kinahuyan lang namin to guys, no. So ito yon. So kinahuyan namin to guys, no. Ayan. So ito yung ayusin natin, no. Yan. So ito yung dalawang parts na yan guys, oh. Yan. So i-zoom natin. Ayan, oh. 4.7 to yan at saka 2k. So tingnan mo, dahil good yan. Ayan, oh. Sukatin natin guys. Ayan, no, 3.k ohms, no. So dapat 4.7 siya. So ibig sabihin, chance value na rin siya. Bumaba na siya ng konti. Ito naman yung isa. Ayan guys, oh. 1.9k. So yun yung good na reading. So ibig sabihin guys, kapag yung H52 error ang problema ng inyong washing machine, no, kung kayo ay mag-repair, dito kayo mag-focus, itong resistor na to at saka ito. Ayan, diyan kayo mag-focus to. Yan. Ito at saka ito. So diyan po ang pupukusan nyo guys, no. So yan. So kung mapansin nyo, ito ay wala na siyang reading. So papalitan natin yan guys, no. So kaya namin siyang palitan kasi nga meron tayong pagkukunan. Dito tayo kukuha, no. So kung wala kang pagkunan, medyo mahirapan ka guys, no. So ito, ayan, no. Ang taas na ng reading nito. Yan, no. Yan. Taas na. Matakbo na siya, halos 200 na. Tapos ito. Ayan guys. 137k na. So ito yung papalitan ko, no. Itong dalawa na to. Saka ito. No? So ito naman, ito muna papalitan ko, no. So ito, palitan din natin to, no. Yan. So ito na lang muna ang dalawa. Kasi talagang malayo na. Ayan. So yun, no? Okay. So papalitan ko muna to guys, no. Tapos ititesting namin to mamaya, no. Okay. So yun na guys, so napalitan na natin tong isa. So yung isa, mamaya natin ipalit na. Isa lang. So sukatin natin guys, no. Ayan, naka-resistance na tayo. Tingnan natin guys, oh. Ayan guys, oh. 4.6k na siya. So ibig sabihin okay na.
So kanina, yung nakuha natin kanina guys is 126k, no? So sobrang taas na yon. So yan guys, oh. So okay na siya. So ito na naman yung isa papalitan natin. Ito yung 2K. 2K ito. Pwede nyo gamitan ito guys, yung mga ano, yung mga may mga color code na resistor, pwede nyo rin ipalit diyan. No, ito kasi SMD resistor to, no. So kung mayroon kayong makuhang SMD, mas maganda, pero kung wala, pwede naman yung may mga color ilagay niyo diyan, no. So yan. So ito ay ano lang naman to, 1/2 watts, no. So yung isa naman lalagay natin diyan. So yan na guys, nakabit na natin. So yung maliit naman, sukatin natin. Ito yung huli natin kinabit guys, oh. Medyo maliit lang siya guys, talagang tiyagaan lang. Yan, oh. Tingnan yung reading. Ayan, 1.9k. So ibig sabihin guys, good na ito. So yun. So ito na guys, no, testing na natin. Okay na siya, no, after natin magawa, no. So yun, no. So sana masundan nyo yung pag-repair natin, no, doon sa mga nagko-comment kung paano talaga i-repair yung H52 error ng washing machine. So yun, no. So okay, thank you.